Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Sa unang araw ng pag-upo ni Tanggol bilang mayor ay agad niyang gagawin ang kanyang mga binitawang salita dati kay Rigor. Napatatalsikin niya ang mga tiwali sa gobyerno at isa na nga dito si Rigor. Pero bago ito mangyari ay halos hindi matanggap ni Rigor na tuluyan nang napatalsik ang kanyang mga pinupuring amo, ang mga gerero, na kahit na alam niya na ang mga gerero ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga anak na sina Santino at David. Bago nga maupo si Tanggol ay tinipon ni Rigor ang kanyang mga kapulisan at sinabi na kailangan manatili sa kanya ang katapatan ng mga ito dahil siya pa rin daw ang hepe ng presinto ng Quiapo. Dito na nagsalita si Ponggay at sinabi na ang bagong mayor na ang masusunod dahil wala na nga ang amo nitong mga gerero. Hindi nagustuhan ni Rigor ang tono ng pananalita ni Ponggay, kaya sinabi niya sa lahat na kung susundin nila si Tanggol ay ito na daw ang tuluyang ikababagsak ng kanilang mga karir dahil tiyak niyang mas lalong magiging talamak ang kriminalidad at korupsyon sa Maynila, lalo pat wala daw alam si Tanggol sa pagiging mayor. Nagsalita naman si Mando na hintayin na lang nila si Mayor Tanggol na siyang mas lalong ikinagalit ni Rigor. Sa pagkakataong ito ay palaban na si Mando at dahil itinuturing na siyang kaaway ni Rigor, ay ganoon na rin ang turing niya dito. Maya-maya pa ay dumating na nga si Tanggol at sa unang araw niya ay maraming media ang nakaabang. Dito nakarating sa kanya ang pagtatangka ni Rigor na destabilisasyon sa kanyang pamumuno. Kaya naman ipinatawag niya ito at sinabi sa harap ng mga media na agad daw itong masisibak sa pwesto. Sisimulan niya daw ito kay Rigor dahil napag-alaman niya na tiwali ito at naging tuta ng mga gerero. Bukod pa dito, ang patong-patong na kaso na kanyang kakaharapin mula sa pagtataksil kay Marites hanggang sa pagpatay sa sarili nitong anak na si Santino. Dito halos lumubog na si Rigor sa kanyang kinatatayuan dahil sa kahihiyan. Sinabi ni Tanggol kay Rigor na nagsisimula pa lang umano siya at hindi nito magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Napasigaw na lang si Rigor dahil sa sobrang inis at nang magwo-walk out siya ay bigla siyang dinampot ng kanyang mga kasamahang pulis dahil na rin sa utos ni Tanggol. Nagpupumiglas siya at sumisigaw na labag sa batas at namemersonal ang demonyong si Tanggol. Ngunit wala na siyang nagawa dahil wala na siya sa kapangyarihan. At sa mga oras na yun din ay agad na itinalaga si Mando Mendoza bilang pinakabagong hepe ng Quiapo. Kaya naman masamang-masama ang tingin sa kanya ni Rigor. Nangako naman si Mando kay Tanggol na gagawin niya ang lahat upang makatulong sa bagong administrasyon ni Tanggol sa tuluyang pagtahak ng daang matuwid tungo sa ikauunlad at muling pagbangon ng Maynila. Si Ponggay naman ang naging bagong kanang kamay at sekretary ni Tanggol. Ngunit may mga bagong karakter na papasok sa pag-upo ni Tanggol bilang mayor. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo dito lang sa ikatlong taon ng FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.